May buntag Jinsan! Adlaw na sad nga Miyerkules, Nobyembre 17, 2021. Ako si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis Presilias. Kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong mga balita ug impormasyon. Gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag, hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Ay buntag, Brigada Adonis. Grabe ka prolong kayo eh. Ano kay para mainat ang atong mga kaugatan, mga kabrigada. Aha. Samtang aniana mga kabrigada ang atong hataw balita karong buntaga. Pagdugang og face-to-face classes sa dakbayan plano ipatuman sa Department of Education o DepEd Jensan. Samtang nga driver nga walay lisensya ug uban pang violators sa batas trapiko nadakpan sa gikasa nga one-time big-time operation sa HPG o LTO SOC Sergeant. Dugang paniana City Veterinary Office mas gipahugot ang pagbantay sa mga border karong padulong na ang Pasko. Og 29 kamakan ni drug user sa Rion 12 mo pailawom sa TESDA training. Subay sa pagsugod sa limited face-to-face classes ning adlaw Martes, plano karon sa DepEd nga dugangan pa ang mga eskwelahan sa pagpatigayon usab sa face-to-face class. Gibot siya usab nini nga gikinahanglan pa ang mupailawom sa ilang assessment ang uban pang mga eskwelahan aron na mas siguro nga angay kini mapatigayon ang limited face-to-face classes. Magdugay og duha ka buwan ang ipatigayong face-to-face class sa mga bata sa mga pinili nga mga eskwelahan sa nasod. Duha ka grupo sa mga magtutudlo ang magpuli-puli matag semana. Sa usa ka semana sa eskwelahan, magpuyo ang mga magtutudlo. Tumong nini, malikayan ang tsansa nga makadala og virus ang mga magtutudlo sa mga estudyante naglakip sa face-to-face classes. Kung module manggod lisod kaayo, kung sa face-to-face, dali lang kay na may teacher. Malisod kayo ang kuan kanang dira sa module, mas maayo gid ang face to face. Pati ang mga bata, pati ang inahan na naglisod. Lisod sir kay gasalig na sa ginikanan. Nya sila wala na nila ginakuan gud ang ilang module. Paminaw na ko sa mga bata karon buryong ni jud kay sila sa balay. Nya murag dili pud kaayo maanuhan sa syempre ako nga nagatrabaho po murag dili po kay maanuhan gud sila kay tutukan na ba. Aduna na kita yung mga listahan no nga gi-inform nato o gipangutana nato ato ang mga principals no mga schools nato sa Jensan kung kinsa sa ilang interesado nga mo participar sa limited face-to-face nga pilot testing expansion no kay na may pronouncement no ang central office o ang atong presidente nga i-expand no. So na ubay-ubay na. So sa akong tanaw gani karon mga sobra 20 to nag-express sa ilahang intention nga mo ba ipabalik ng klase. So these schools are our schools in the yung IP schools, no IP schools no like sa Bagong Silang, sa Atbag, sa Lala, mga dito sa part gyapon diri sa Barangay San Jose. Pero kini mga eskwelahan na dili na siya automatic nga okay na i-subject na nato sa pilot testing. Tungod kay kini mga eskwelahan na dapat mo undergo pa sa ginatawag nato o kanang school safety assessment tool. Samtang mukabat na og 56,391 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 gikan sa gipagawa sa COVID-19 tracker. Sa Department of Health Center of Health Development SOC Sergeant Region, diin 53,514 ang naka-recover ug unom ang nadugang sa mga bag-o nga COVID-related death gikan sa rehiyon. Opat gikan sa Kiamba, Sarangani Province ug duha gikan sa Pigkawayan, North Cotabato. Pinakatigulang 82 anyos nga babae ug pinakabata ang 32 anyos nga babae usab.
Dugang pa sa itong mga lokal balita, kini hatod kanato sa Magsan Coffee. Sa ubang dugang balita, mga kabrigada ni Kasa, og one time, big time nga operasyon ang Highway Patrol Group o HPG o Land Transportation Office LTO 12. Batok sa mga violators nga mga drivers sa mga sakyanan nga walay mga papilis sa mga managlahing lugar sa Suksargen. Labi na sa area sa Jinsan, Pulumulok ug Marbil kagahapon sa buntag. Gi-impound ang mga motor, mga sakyanan, truck o mga drivers nga mga naay violations. Sama sa mga drivers nga walay driver's license, wala nagsuot og seatbelt, wala nagdala og official receipt or certificate of registration kon ORCR ug ang mga pagmaniho sa walay rehistro nga mga motor. Matud pa ni Agal, team leader sa LTO, nga ang ginahatag lang nila sa mga nakalapas kay ang TOP o Temporary Operator's Permit nga dapat mabayran sa LTO office bag-o mahuman ang 72 hours gikan sa paghatag nini. Naghatag usab kini og panawagan sa mga drivers nga tag-iya sa mga sakyanan nga dapat bag-o mo biyahe kinahanglan kompletuhon usa ang tanang lisensya nga mga kinahanglanon. Tumong sa one-time, big-time operation nga masikop ang mga nakalapas sa RA 4136 nga LTO Traffic Code of the Philippines nga naay probisyon nga balaod nga mukontrol ang pagrehistro o pagpadagan sa mga sakyanan, di motor og ang pagpakuha og lisensya sa mga drivers, tag-iya, tagbaligya o konduktor. One time, big time. Operation po. Ang hinuhuli po natin dito ay mga violators na without driver's license, expired registration, pero hindi kami pumapara ng sasakyan without initial violation po. Pag pinapara po namin yan, meron na pong violation. Di na ako ma-assess no, sa 4136 sa Dagandagana, sa anti-carnapping law, natin gina-verify o sa kasakyanan dito. So, actually sa anti-carnapping, medyo ang proseso taas, no? Kaya i-verify pa natin sa bangko, i-verify pa natin sa system. Pero sa 4136, ubay-ubay kaning mga expired sila, na ay mga kulang accessories nila, ginadakop na to. Actually, ang focus sa carnapping na to, karon no, katong technical na lang, katong mga talon bitaw sa bangko. Pero katong mga dating sistema sa carnapping in Manila ni-evolve naman ko siya, technical na. So kanang mga utangon sa Manila, the laundry, utang pa, pagitaan nilang buyer. So ubay-ubay na po natong recoveries. Yun nga, hindi ko maintindihan ano ang basis ng pag-flag down nila sa kanilang sa kanilang mga vehicles. Kasi I understand mayroong namang anti-carnapping law, pero wala naman silang prior record sa mga vehicles na carnap na pwede magbigay sa kanila ng suspicion ng flag down. Wala namang visible sign yung sasakyan ko na pwede i-flag down. Naka-seatbelt naman ako. Tire og lisensya. Okay. So ano wala man nimo na po ani mong lisensya, sir? Pigado mo no. Pigado pa. Oga pasumpay sa nagunang balita, Disyembre 1 na ang plano sugdan sa LTO ko na Land Transportation Office 12 ang pag-release sa mga driver's license nga dunay 10-year nga validity. Doon na gipahigayon nga audit ang LTO 12 alang sa regional rollout sa bagong driver's license. Diri tanawon kung na makaya ba sa ilang buhatan nga mag-facilitate sa mga bagong validity. Una na nga gibutyag ni LTO 12 ang pwede lang nga makakuha og driver's license nga adunay 10-year validity mao ang mga motorista nga walay violasyon sa LTO. Walay problema na siya. Mag 10 years, kung sobra siya, 5 years lang para makaabil mi sa amo ang kwarta. Kaya kung patungan pa siya bayad, nya taas ang iyang kuan niya, ng kuan sa pag-renewal, ako nang gihapon. Dili man gihapon nila ma-approve og 10 years kung depende sa imong penalty. Para mas ma-okay manginang kaysa lang mo rin nyo, tibuok. At least, mabala na to, ang may lisensya, gitsay.
Okay. So mao ni kabrigadang Val no nindot kayo ni kining 10 year na ang validity. Kaya ako kabrigadang Val nakaabot man ko atong 5 years. 5 years na. So kung wa lang kay violation, ang mas nindot kay aron maiwasan ang pagpunsisok bitaw sa mga tao. Ilabi na sige renew tag every 2 years unsa na diha. So 5 years gani medyo aron mas muluag pa kabrigadang Val. Mas nindot ning 10 years ang validity sa atong lisensya. Ug mo na mahitabo mingaon ta sa LTO ani. Pulo ka tuig ta bago makakita sa mga naong sa mga taga LTO. Samtang nangayo og pasensya sa publiko ang Philippine Statistics Authority o PSA. Tungod kay nalangan ang pag-apod-apod sa PhilSays National ID. Sa Nobyembre 5, duulan matud pa sa 3.5 million nga mga IDs ang na-distribute. Ubos pa sa bagong National Digital ID, ang PSA naka-enroll sa mga 42 million o 42 milyones ka mga Pilipino. Matud ni Deputy National Statistician Assistant Secretary Rosalinda Bautista, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nag-produce og 70,000 to 80,000 ka mga IDs o ID cards kada adlaw og naningkamot pag-ayo aron masiguro nga mahatag kini sa tukmang oras. Samtang nagapaabot ang paghatod sa card, siya may pahayag nga gusto nilang mutanyag sa PhilSays mobile app sa 2022. Dugang pa ni Bautista nga maghimo usab sila og kahikayan sa Department of Foreign Affairs o DFA sa paglusad sa PhilSays registration sites sa gawas sa nasod. Kung dili sa mga opisina, sa konsulado, sa DFA, ingon pa ni Bautista na matikdan nga ang pagparehistro mahimong mapadali pinaagi sa mga mobile caravans o gipahinungod nga mga site ang gibutang alang sa rehistrasyon sa OFW sa ilang pagbalik sa Pilipinas. Sa record sa Commission on Election o COMELEC, doon na napulo ka mga aspirant ang nisib substitute o 19 ang nag-withdraw sa ilang kandidatura sa tuig 2022 national elections. Pipila sa mga ilado nga ni back out o ni withdraw sa ilang pagdagan sa eleksyon silang Ronald Bato de la Rosa sa presidential race, Christopher Bungo sa vice presidential race og Noli de Castro sa senatorial race. Samtang ni-file pod og substitutions na nasorpresa ang publiko sa pagdagan ni isip senador ni Presidente Rodrigo Duterte. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga mudagan pod pagka-vice presidente. Ex-PNP Chief Guillermo Eleazar ang senatorial race. Presidential spokesperson Harry Roque nga mudagan sa og senador og ang ex-party list representative Walden Bilio nga mudagan karon pagka vice presidente. Pahimangno ni COMELEC sa spokesperson James Jimenez sugod sa Martes tugutan pa nga mo-withdraw sa ilang COC ang mga kandidato apan dili na tugutan ang substitutions sa mga voluntaryo nga ni-withdraw. Aron makondisyon ka karong sayo sa buntag mga kabrigada, siguraduha nga makainom kag init nga kape. Kana mao ang Magsan Coffee. Parent pa sa atong mga paghatod sa mga impormasyon sa mga balita na kumpiskar sa otoridad ang 5 milyon o 5 million nga kantidad sa smuggled cigarettes sa usa ka truck nga gikan sa Davao del Sur padulong sa General Santos City niaging Nobyembre 14. Nakadawat og impormasyon ang kapulisan nga dunay usa ka truck nga gikargahan sa giingong kontrabando. Alas 3:40 sa kadlawon. Naharang kini sa border checkpoint sa Barangay Old Bulatukan, Makilala, North Cotabato. Sakay sa maong truck silang Ray Arnold Itil Mariscal, Rino Mariscal, Romulo Soria, Pablito Ilorcha o Glenn Judelia. Gipangitaan sila og igong mga dokumento apan wala sila'y narepresenta. Doon na usab na recover nga usa ka kalibre 45 nga armas.
Samtang gi-turn over na sa Police Regional Office 12 ang maong mga dinakpan o ang maong mga kontrabando. Samtang aron mapasaka pa ang level sa kaamguhan sa publiko batok illegal nga droga. Ginasaulog karong simanaha ang National Drug Abuse Prevention and Control Week. Kini isip usa ka paningkamot nga mapasaka ang pahibalo sa publiko batok sa dili maayong epekto sa paggamit sa illegal nga droga o pagdasig sa kooperasyon sa publiko sa kampanya batok sa droga sa gobyerno. Busa ang tema karon nga tuig mao ang Share Drug Facts, Save Lives, nagadugang sa kamahinungdanon sa pagbalik sa sayop nga impormasyon mahitungod sa illegal nga droga nga mahimo nga makadaot sa publiko. Sukad sa pagsugod sa administrasyong Duterte, lig-on nakaayo ang baruganan sa presidente batok sa pagkuyanap sa illegal nga drugas nga mao hinungdan nga nahisalaag ang mga Pilipino sa saktong dadalan. Giluwas sa gobyerno ang gibarabana nga 4,000 ka mga minor de edad nga nalambigit sa mga kalihukan o operasyon sa illegal nga droga niadtong September 30 tuig 2021 o gidakop ang kapin 13,000 nga mga high value target. Mga kabrigada, mubalik ang hataw balita. Standby. Karon sa City Veterinary Office ang ilang pagbantay sa mga border tungod sa nagpadayong bahad sa African Swine Fever o tungod padulong na sab kita sa selebrasyon sa Kapaskuhan. Ikaduha ang General Santos City sa mga dagkong exporter sa karning baboy sa tibuok Pilipinas kung asa gipangunahan kini sa Iloilo. Maong mas gipakusgan pa o gipakusog pa niini ang ilang pagbantay arong walay makasulod nga mga baboy nga dunay ASF. Lakip nini ang mga live hogs, raw meat o pork products. Ning Nobyembre 14, nakumpiska sa City Vet ang anaas sa 60 ka kilo o 60 ka baboy sa Buayan Checkpoint nga nagikan pa sa Sarangani Province. Samtang may pahimangno sa labaw sa City Vet, dili mamalit og pork products nga nagikan sa mga red zone kon mga lugar nga adunay taas nga kaso sa African Swine Fever. Ang ating ordinance number 23, ordinance number 23, cook or uncook, process or unprocessed, basta pork products, not allowed to General Santos City, especially coming from mga ASF-infected areas. Gipahigayon sa Commission on Audit o COA ang usa ka entrance conference para sa ilang plano nga mu-audit alang sa calendar year nga 2021 sa lokal nga panggamahanan sa Jensan. Sa maong entrance conference nag-esplikar ang COA sa ilang himuon nga pag-audit sa unsa kini nga maka-focus. Isgutan sab ang mga kinahanglanon sa pag-audit, lakip ang mga responsibilidad sa auditor o sa audite o matod pa usa ka butang sa professional courtesy o engagement direction. Mo pagawasab og audit report ang COA nga pwede nga ma-access sa publiko pinaagi sa ilang website. Mupailaom sa TISDA training ang 29 ka mga recovering person who used drugs kon RPWD. Takda silang magasugod sa cookery in situ kon bread and pastry production in situ. Tubong sa balay Silangan Reformatory Center, madugangan ang ilang nahibalaan. Aron kung makagawas na sila, doon na sila'y pwedeng panginabuhian. Ang Balay Silangan Reformatory Center, usa ka pasilidad kung asa ginabutang ang mga kanhing nalabigit sa paggamit og illegal nga droga o gi-isyuhan na og court order nga ibutang sa maong pasilidad. Samtang nagpadayon ang training sa TISDA sa mga pineriso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center. Kung
alang sa dugang detalye nini kini ang brigada ni Kabrigada Jade Gapi gikan sa Brigada News FM Coronadal. Jade. Sa Brigadang Val o Kabrigadang Adonis, nagpadayon karon ang training sa Technical Education and Skills Development Authority CONTESDA Region 12 sa 29 ka mga recovering person who use drugs o RPWs sa Balay Silangan Reformatory Center danha sa may Tupi, South Cotabato. Kini Brigadang Val o Kabrigadang Adonis gipailawom sa Cookery Institute kun Braid and Pastry Production Institute aron na madugangan o panibag-ong masayran o pagtuon ang kaning 29 nga mga recovering person who use drugs. Ang Balay Silangan Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis kun Reformatory Center usa ka pasilidad para sa mga nagapatubang o kaso nga may kalambigitan sa illegal nga droga. Ini ang pasudlon sa plea bargaining agreement na ginisyuhan sa court order nga ibutang sa nasampit naman nga at pasilidad. Ang nasampit nga pasilidad Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis nga ginapailawom diri ang mga RPWs para sa moral recovery program, life skills, livelihood program, continuing education o values formation. Sumala kung samtang nagapadayon pod ang pagtuon sa TESDA sa mga inmates danhi sa South Cotabato Rehabilitation Detention Center kung ECRDC nga nakatutok ngayon Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis sa training may kalambigitan sa agrikultura. So magluwas ang Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis sa ECRDC, gibutyag pod sa jail warden si Sir Lore Celeste dani sa ECRDC nga magluwas aning agrikultura, gitanyag pod sa TESDA 12 dani sa ECRDC. Tingyon pod niya nga magpagigayon og training danhi sa mga ECRDC ang driving NC2. So mao po ni ang program sa TESDA Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis nga dili lang mga tawo nga nasagwa sa ato ang mga presohan ang makadawat o makapailawom aning training kung asa bisag preso pa ka Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis kung gusto nimo nga magpailawom aning training sa TESDA aron na po kay dugang nga mga mabalaan, mahibaluan o imo nang magamit o sa pagwa imo Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis sa presohan na kay magamit nga nakay certificate nga mapakita Kabrigadang Val nga ikaw gipailawom sa training nga gusto nimo nga matun-an Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis. So kana no, ang madulong report live and directamente sa Brigada Coronadal, Jed Sibanes Gapel, Brigada News. Madamo nga salamat gid Kabrigada Jade Gapi sa imo man nga report halin manda sa may Brigada News FM Coronadal. Abaw gid Brigada Adonis. Ano man to, Espanyol? Ilonggo no, Ilonggo to. Kaya halin to nga daan sa Coronadal mo. Nindo to nga balita nga kini mga mga gikan bitaw nga mga dinakpan nga naggamit og mga ginadili nga droga ba. O diya sila lang madakpan sila. O diya uban ani mga batan-on. Muagi sila og kanang insito. Insito. So dito ang TESDA nya. Ang ako untang sunod pangutana ato ni Kabrigadang Jed kung after sa ilang rehabilitation unsay mahitabo naka-seminar sila sa TESDA nabay recommendation gikan sa TESDA iduso ba sila ngadto sa ilang gusto mga apply tahay sila og kanang trabaho. No? Kuha na siya, murag automatic na siya, Brigada Adonis, basta naa na sila katong certificate, katong ginatawag og certificate in situ. In situ. In situ, ako automatic. nakaagi ko anak ka Brigadang Val kanang kuantong ako kanang maghimo og coffee. Uy, barista ka? Barista. Ito to. Kanang pabula-bula kamao na. Gusto ka na kuha na mo appeal ko ana kay kanang welding ba? O kanang kuha na welding o kanang electrical. Nindot na. Pero abot tag kanus apa pagkata may eskwela ani. Mga kabrigada, sa dugang pa mga paghatod kaniyo sa mga balita samtang mag-break meron, mag-inom tag kape mga kabrigada. Labi na ang atong Magsan Kopi o ang atong Magsan Capsule. Bumalik pa ang Hataw Balita! Balik ta mga kabrigada, Brigadang Adonis sa atong padayon karon nga paghatod sa mga impormasyon labi na sa atong Hataw Balita. Breaking news. Breaking news, usa ka lalaki ang gipusil patay sa Alabel, Sarangani Province. At tangi ang update unya sa atong pagpadayon labi na diri sa atong morning hataw ug sa uban pa nato mga programa dinhi sa Brigada News TV.
Oh, Brigada Okay, Adonis, gusto kay rason. nakahigop na magkaga Maxan Coffee karong buntaga. Ganina ra paggikan na birada yon o Maxan Coffee kay mao man gini ang atong kaluha kanunay pagmata sa buntag Maxan Coffee taon-taon 5 minutes after inom og coffee birahan na to og kapsul. O nya kanang atong tubig nga atong gidada ato nang gipatakan og nigari. So kay aron kompleto gyud ang atong pag-asdang kay baw ka kabrigadang Val buntag sayo mo arangkada patang ato sa field anton maghapon nya ug watay kining nigari nga mo tabang nato sa atong mga minerales so mo supplement sa atong lawas labi na ning Maxan capsule. So wa gyud tama ra ta alas 2 wa na tiurok na ta ana. Murag Pero mangita. tungod ani Murag mangita na tagbed pag alas 2 pa lang. So, nindot biya na kung kuan ka kanang maanad na ka. Mga kabrigada. Kung maanad na ka magsikag inom init sa buntag ba inigmata nimo bago ka matus trabaho, bago ka maligo, murag kulang ang imong adlaw. Pareha nako kung di ko makainom og kape, pastilan murag magluya akong lawas ba, murag dili gyud kumpleto ang akong adlaw. So muna mga kabrigada nga atong himuon kana sa matag buntag labi na ang atong Maxan Coffee para nga ma-revitalize ang atong lawas kay gikan sa pagkatulog no, nag-relax ta, nagpahuway ta. O diya i-ready na po na atong lawas sa tibok adlaw. Kinahanglan ma-energize siya, masudlan siya sa kompleto nga mga minerales sama sa nigarit. 91 ba anak ka mga kuan Brigada Adonis? 91 ka mga minerales. So katong mga edad na kana dako kay ni gamit para ninyo ya katong mga batan-on mas mo baskog ang atong lawas sa pagigasdang sa tibok adlaw nga panginabuhi kung mo inom ta og Maxan capsule sabayan nato og coffee nya patakan nato og nigari. Ya kay kuan man na Brigada Adonis kung kanang atong lawas bitaw kung di ginato na pangandaman. No, inig abot sa panahon didara na ta wala na mo surrender ng lawas pero kung maridi na to mandaman na to ni atong lawas mapalangga na to atong lawas mubalos pud ni dili ta makasakit-sakit dili ta mamainusan sa atong trabaho Tinod, dili ta maka-absent sa atong trabaho nya gastos gyud sakit ka karong panahon na kabrigadang Val perting gastuha oy bisag ordinaryo nga sakit pribado nga ospital paggawas nimo ana patak ginang 30 ngantos 40 mil kana mapapa-check up lang dan sa doktor wa na ay grabe makaingon ka nga murag panuhuton ka kapadulong pa lang ka sa doktor sa klinika mura naman kag di nakakasabot sa imong gibati kay na may mga doktor karon nga tag 800 nang check up nana 500 pinakabarato ang makamahal ana kana mangud pong ilang suoton nga puti kana bang sana siya kana sa COVID kanang ilang PPE PPE ikaw may mobayad ana mao no mao din ang mahal na ron. Bitaw mga kabrigada, ang importante gyud nga mapreparahan nato ang atong panglawas, nga makainom ta kanunay og mga kana bang mga di lang ingon nga daghan magkape. O tibang daghan ang kape sa tibuok kalibutan. Ang importante kanang kape nga atong mainom Brigada Adonis, kanang naay kumpleto siya og mga sangkap. Sama nining atong Maxan Coffee mga kabrigada. 8-in-1 siya. O herbal blend coffee mix. Naadre mga kabrigada ang malunggay powder. Kabalo na ta nga atong malunggay mo magini panglaban nato mga Pilipino. Grabe ko na grabe nang atambal daghang sakit mada ana nya napay barley diha. Napay barley. Napay grape seed. Kining grape seed ba ya ano ni siya kanang anti-cancer. Mustasa upas na ano? Mustasa. Kaya tapos kining mangustin seed importante ka ini o kining yang panit. So, inig mainom na to ni mga kabrigada, barley. Mura na kag nakapamahaw. So, kumplito na mo nang tingaga nga murag busog man ko pirmi. Ngano man tungod kay kung makainom kag Maxan Coffee o plus alalayan pag mo og Maxan capsule. Kumplito nang imong adlaw. Pwede na gani kag mo skip og pamahaw. Pero ayaw lang pod. Kinahanglan mamahaw lang gyud gyapon kabrigadang Adonis. Yes, kabrigadang. Okay. So mga kabrigada, mao kana ang atong hataw balita nining adlaw Martes o Miyerkules sa buntag. At ang uban pang mga balita sa frontline, alas 7:30 sa buntag, sundan sa enkwentro o Ronda Brigada alas 5:30 sa hapon. Tinood mga kabrigada, daghang salamat sa makausa. O kini si Kabrigada Val Gilaran. Kini usab si Adonis Betco, Presilias Bingon, Generals be proud of Jensan again. Barog Jensan! Mga kabrigada, aron makumplito na ang atong pagkabibo, ang atong pagkasadya, ang atong pagka-energize karbuntaga. Ni ana ang mo electrify nato. Ang atong mga barkada, ani ana karon sila si Kabrigada Dil Bartolaba o Kabrigada Justin Manansala. Maayong buntag ninyo diya. Maayong buntag.
Good morning! Isa kahataw na morning. Wow! Honorable Justin Manansala. Hapit Kami, na. naka-t-shirt kami. First time casual food kayo si Kabrigada Balog, Kabrigada Adonis. Pakita ng konting dibdib naman dyan. Mubarog. Pa-flex pala yung ano. Feel good ay. Sa mga anang edara, Kabrigada Bal, anang edara? Anong edad ba ang pinag-uusapan natin? Anong edad? Mga late 30s? Wow! Late 30s. Times 2. Sa mga anang edara, importante pa ba na pagwapuhon ng lawas? Oo, kinahanglan yun. Kailangan yun. Okay, Para? Para si Mrs. Ano gyapon? Kapil gyapon si Mrs. mga 30s pa ta. Di ba? Oo. Wala man natingog si Kabrigada Adonis. Ako, kung sa'y lawas, dawato na lang kay aron na din na wala na Wala pressure, oo. bitaw. Pero bitaw, alam mo marami ding may mga gusto ng dad bod. Oo na. Oo na. Diba? Kasi ang iba prefer nila yung may mga abs and all. Yung iba naman gusto nila may mga tiyan. So ikaw to. Buntis ako eh. Respeto naman sa ubigay ko. Gaga, salamat Kabrigada Balog, Kabrigada Adonis. Mga Kabrigada, oras na to. 5:51 na sa buntag, dira lang mo. Kay magpadayon pa ang mga balita ng kwentuhan diri sa Morning Hataw. Paano na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang Morning Hataw. Tara na! Kabrigada! Ano na? Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balikan, lutuan at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Paano na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang Morning Hataw. Tara na! Kabrigada! Bago na! Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balikan, lutuan at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, Kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karoon ay Miyerkules, November 17, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes, Santo Biyernes, makihataw na. Wednesday na, mga Kabrigada. Sabay ninyo sa kalingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo og mga hataw na balita ug mga hisgutang kasadya. Ako si Dil Pilapil Bartolaba, Barog Jensen. Ug sugdan pa nato ang buntag na dunay puso at galing. Good morning! Good morning, mga kabrigada. Kalimod, sugdan nato ang adlaw deal. Ikaw, nagakape man jud ka adlaw. Aha, oh my goodness. May dumapong parang nugget. Dili mga gagmay na mo. Oo, maliliit na mga kamag-anak natin. Na mga namayapa na. Ang bakit na no, ma-reincarnate ka sa lamok. Anakot lang ka sa mga tao, ma-reincarnate naman ka sa butterfly. Dragonfly na ito. 24 hours lang ka. Wala na po. Ang balik dragonfly? Na po. Yes. Tapos karon
Wala, uy, anong insect pag yun ma-reincarnate na lang, ano? Best pag yun ka. Ikaw, kung gusto mo ma-reincarnate, anong klaseng tao yun? Ako gusto ko maging princess. Pero usually mong good animal ka eh. Sa India na ano. Na belief? Oo. Animal ang imong reincarnation. Sige, hayop na lang. Hayop, unsa ka? Ako gusto ko maging wild boar. Wow. Nagulat ka. One. Wala lang. Ako may sa wild boar first na bar there sa Johnson. Yan ba? Dito, wala ka ka. Wala. Gita. Ako, Mamma Mia, manggod ako nabtan. Ano na? Bar po dira dati, di ba? Oo, meron pa yun isa sikat dyan sa may yung gilid ng St. Elizabeth, meron yan dyan dati, sikat din. Mamagaya pala, hindi Mamma Mia. Mamagaya. Sige, ikaw. Kabalo lagi ni tanan si Marco. Uy, sikat kasi yun dito noon. At saka na-reincarnate na eh. Siya yung aso doon dati. Naging tao naman ngayon. Ikaw, ano? Uy, ano lang. Timing mo question kay bago na po dyan ako, hindi nabasa. Gusto na ako maging elephant. Una, favorite na ako ang elephant. Di ba mo ganyan ito kung Thailand? Kaya gusto na ako, sorry sa mga animal rights activists na to, na bawal daw na ang gamito ng elephant, mga animals for... Oo, pero sa tinuod lang, mo gibe na ilang purpose. Mo gani ang mga temples dito, kay dako kay mga portahan, kay para to sa elephant. Kay maugyod na ang ilang purpose. So anyway, mo na akong favorite. Og, nabasahan ta ginaubag ulang mga kabrigada na gina-eksperimentohan na karon ng mga elephants para makakuha ta og cure sa cancer. Kaya ang mga elephants, never na sila magka-cancer. So doon natin inaalam bakit. Dito, because naa sila gene na P53 na mauto daghan kaysa ilang lawas. Nakato, instead na murag i-repair, di ba, ang cancer, kaunon man imuhang good cells, kumbaga. So siya mag-replenish. Kato na P53, di lang i-replenish, pati yun niya ang cancer cells. Maugyod ang naa sa elephant. Mao dahil gigid sila magka-cancer. So karon gi-research na nagi-try sa mga rats, medyo effective. So padayunon pa para base in a few years time, cure na sa cancer. Kay grabe jud kayo ang struggle sa mga families ka na ay cancer patient. Lisod kaayo. Og abi nato, pag natanggal na ang breast, okay na. Mubalik gihapon jud ay mga kabrigada. Kumaga after pila ka years, 10 years, ana. Mag-struggle na pud ka. Balik na pud ka sa zero, di ba? So, dapat very ingatan. Dapat ang Diba? Pag nakaanan, no? So, yung mga very kagalang-galang tayo today. Hindi ko alam bakit ito ang nahablot ko. Tapos paghablot ko sa kanya, paglabas ko, grabe kalukot. So, nag-steam pa ko para lang ano. Ay, social, steam. Plancha. Actually, pinasok siya sa lalagyan ng siomay. Mga kabrigada. Oh my God. Joke dito. Sorry. Mga kabrigada, bitaw. Sugda na to atong adlaw nga nakakape og Maxan Coffee para healthy og bubarog ta kanunay. Uy, paadto ko diri no. Daghan na kayo gajag. Totoo. Kan kay gabike. Matanon. Oo, mura bag tanan nag-change ang lifestyle dahil sa pandemic. Lahat naging lahat physically na bored. active. Wild bored. Wild bored lang yung iba dyan. Gusto lang nila lumabas. Pero kaniyang balita ha, bago na po na balita, ang Pfizer o BioNTech, mga kabrigada, ga-income og $1,000 per second. Wow. Per second. So sa isang araw, sa isa ka minuto, may 60 seconds, 60,000 pesos. Times pag yun mo Uy, na. balato naman dyan. Grabe, Pero no? kasi, syempre, yung kanilang technology naman o yung gamot na na-provide, maayos din. Pero makaisip po ka, basi, maunay nga yung ano? Bakit nagka-COVID? Para kung ilang income. Pero, Shing. Yes, but at least karon nakatabang yun sila. Yes, mga kabrigada. So, maging grateful lang tanga, buhi pa ta at lumalaban pa sa life. Diba? Iba ang mga advice. Pastor naman ako ngayon. Lahat ng role ng mga ganitong outfit. Gagampanan ko para sa inyo, mga kabrigada. Mga kabrigada, niya natong hataw na lingaw na balita. Mamahimo kaya nga dunay natural nga tambal batok coronavirus disease. Sa pagselebrar sa 2021 National Science and Technology Week karong November 22 hangtod November 28, ilang ipasundayag o hatagan og focus ang mga estudyuhan na virgin coconut oil ug lagundi na mamahimong natural remedy batok COVID-19. Matod pa sa Secretary of Department o sa Department of Science and Technology o DOST nga si Fortunato de la Peña, ang virgin coconut oil ug lagundi aduna sad antiviral component nga angayan mahatagan og local research. Nakasentro sad ang maong selebrasyon sa tema nga agham at teknolohiya, tugon at hamon sa panahon.
Actually, maragdo kayo ng virgin coconut oil eh. Ang No? sa Oo. lagundi. Hindi siya mukhang lagundi. Oo. Lahi atong maisip sa lagundi. Kani nga, nagatuo manggod ko, daghang eksperto, na kung unsa ang, kunwari, naata karon ang anti-ana o ang tambal, narapod sa nag-exist nature. gihapon, Nag-exist oo. gihapon. Dapat Depende na na-explore. lang sa madiskubrihan nato kung natural ang cause sa COVID. So, natural po ng remedy. Pero, oo. kung gihimo na siya, synthetic siya, which na yung mga theory na ana daw, medyo malabo. Man-made. Oo. Dapat man-made na din ang Correct. Sige. So, dira na ito mabalaan. Onta, makatabang ni kay, syempre, mas gusto ba ng mga tao natural, herbal, Oo. di ba? Oo. Ang VCO, ang dami niyang purpose. Daghan, Before, grabe. nung unang lumabas yan, para saan nga yan? Buhok! Sa hair. Sa buhok na. Oo. Tapos, daghan din kay siya og Tapos purpose. yung amoy niya, no, Oo. ay sarili. Ikaw nag-VCO ka before? Ano Dili, yan? ang ako adyo dati, kay, kanag yung kagod sa lubi. Tapos, gata ang Piga, ginabutang, Jod. ginabutang sa buhok. Pero mas grabe pa gid na ang VCO. Dumaan ka nga sa FM minsan eh, sabi Na- ni Ma'am Dindin, gwapo siya hair, Sir Just. No? Sabi ko, parang bagong salon. Siraan Hindi ba- ganyan ang buhok niya kanina. Siraan ba kanina? Kasi tingnan ko, bounce ang hair. Oo. Thank you. Ay, wala na day. Umadili na day ta ka thank you. Oo. Pero kaning Lagundi manggod, ang research na ko tong high school based off sa study sa Lagundi. So, kaning Lagundi, naagid na siya ay components para sa lung problem. Na makasolve yun Kaya siya. Oo. puro lagundi ang mga capsule para sa mga di ubo-ubo, ba? naagid na siya ay component na makaayo og lung. So, base mo ni ilahang i-experiment, i-mix sa VCO na potent magud kayo. Grabe ang coconut, no? Huwag yung ginaingon nila na tree of life gid siya kay Daghan from kay siya purpose. roots, pasaka. Gamit na gamit. Gamit. Hanggang sa dulo ng dahon niya nagagamit Oo. natin sa bubong. Oo. Mao nang sayang kay kita diri sa Pilipinas. Dako Grabe kaayo. ang ato ang mga coconut plantations ba, Mm. coconut farms o kaning mga kuprahan nato. Daghan kaayo ba pero di na to ma-utilize Oo, properly. sayang kaayo. Unta na ay project ang mga nasa government regarding anak. Kay sayang kaayo labi naglan, dito sa tua. Kahit saan. Oo, dito sa Jensen marami. Dito sa San Isidro merong ano diyan, coconut field sa may Oo. likod ng Notre Dame Siena. Aha. Ang bongga. Oo. So unta dili lang mga gagmay-gagmay na project ba. Kanang dako gyud kumbaga hindi Pangmatagalan. na tong industry. Ang kung unsa tong makuha sa mga niyog coconut kay para sayang daghan jud kay daghan kay mga export na products na Quality, pwede oo. gigikan dira sa coconut na wala pa gyud fully nato nakuha ilahang potential. So sige, hinahinahin natin ang mga kabrigada. Ako na naman. Ikaw naman. Samtang congratulations sa provincial government sa Sarangani Province kay gidayeg ang national champion sa Digital Governance 2021 ang probinsya sa ilang Saranganis digitalization sa Barangay Legislative Process o BLITZ nga anaa sa Office of the Vice Governor isip Best in Government Internal Process ato sa Digital Governance Award o DGA o kini makapamatuod nga anaa sila sa maayong kalakad sa pag-digitalize sa legislative processes samtang gisagop nato ang bagong normal. Giingon nga ang DGA usa ka nasudnong tinuig nga kalihukan sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of the Interior and Local Government o DILG ug National ICT Confederation of the Philippines. Nag-ila sa labing maayong gawi sa mga local government units sa Information and Communications Technology. Sa Blitz program, nagatinguha nga matuman ang nag-unang tumong sa 1E system ang province para sa tanang legislative unit sa 141 ka barangay sa Sarangani. Aron masiguro ang pagpadayon sa ka-Provincial Technical Committee ang gihimo aron pag-monitor o pag-validate sa functionality sa programa. Samtang gipahigayon usab ang mga pagbansay-bansay sa mga trainer sa lungsod aron masangkapan sila sa validation sa municipal level. Congratulations! Bilib ko sa Sarangani. Daghan kay silang mga Competitive awards and kayo. achievements and even ang mga tao nila dira. Kanang Isagid ang goal ba? passionate Oo. pa pud sila. Gusto Grabe gid nila yung mag-excel, Yes. mag-serve. So, congratulations sa mga taga Sarangani nga naamoy mga empleyado ba, mga nasa posisyon na ana ang tumong. Barog Sarangani. Barog sarangan. Barog Jensen, more good news mga kabrigada. Congratulations! Edel May Kibol, ang female grand champion nga pambato sa Jensen sa usa ka virtual national singing competition. Mauna ang hatod sa tuwa ni Clarice Morales para sa tuwang Bida Kabrigada.
Giila nga female grand champion sa Your Song of Excellence first season ang taga Jensan nga singer na si Edel May Kibol kaniadtong October 30. Matud ni Edel, miumpisa ang contest Agosto ni ining tuiga. Sa maong kategorya, tulo sila ang nagahandom para sa titulo. Apan ang performance sa 24 anyos nga singer ang gipili sa mga hurado nga sina Between Escalante, Jay Durias, Frenchie D ug Paulo Zarate. Gawas sa titulo, 50,000 pesos nga cash prize ang nadaogan ni Edel. Yung feeling ko noon when I was born as the grand winner for the female category was very humbling kasi nasa studio lang ako and nandiyan lang yung friends ko nakapalibot. So it was so humbling and very intimate yung happiness ko. Very genuine yung happiness ko na na-feel at that time. Matud pa ni Edel, bata pa lang kini, hilig na kini mo kanta. Sa karon, ginabuk permi isip event singer sama sa mga wedding si Edel dinhi sa Dakbayan. Ang nindot nga tingog sad ni Edel ang nidala sa theme song sa brigada na Galing at Puso. Umangat at lumipad tulad ng agila. Ama ng brigada, Elmer Gatulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Actually, yung lolo ko on my mother's side was a great singer. And I think also it runs in the genes since bata pa kasi ako, I'm so fond na talaga with music, specifically sa singing. So, yun na talaga yung area of interest ko. Sambit pa ni Edel, sa karon, ginabalanse pa niya ang iyahang trabaho ug pagkanta. Apan, abli siya sa mga oportunidad nga makakanta sa uban pang mga national ug international competitions. What made me decide to pursue a career in singing was along din kasi sa love ko and passion sa music. I think it's also the opportunities. Kasi since bata pa ako, naging bread and butter ko na siya. And nakapag-aral ako through music since elementary up till college. And even now, it becomes part of me. It fuels me to sing. And I think though sometimes medyo pagod due to the gigs and other singing engagements, pagod ka but you won't feel drained kasi gusto mo yung ginagawa mo and you're passionate about it. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for you keep. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, a dream is a wish will come true. Para kang Edel, usa na sad ka dream come true ang pagkadaog niya sa maong dako nga singing competition ug nagapasalamat siya sa suporta gikan sa iyahang pamilya. Ang kadaugan sad ni Edel, dugang nga garbo sa Jensan na ilhan na gayud kita mga generals nga dili lang maayo sa boxing. Natin Ana, Natalia. Pero ang judges, no? Between Pinoy. Escalante, si Frenchie D, at saka yung lalaki, Pinoy din yun eh. Oo. Nasa Taiwan ang sila contest? na nandoon, doon na sila na-recognize na magaling. Oo, nakakasad. Hindi, aminin natin dito sa Pilipinas, pag hindi ka maganda, hindi ka Tinood. masyadong appreciated, no? Pero daghan mo pugod kaayog, Ana, na talent diri sa Pilipinas. Maayo. Bisag asang kanto pwede mag Video okay. Oo, sige Birit. lang. Laban lang, at least meron silang mga si Edel, sabi niya kanina simula bata daw siya kay nagkanta na dyan daw siya. Oo. So dapat ato mga kabataan, mga kabrigada, jud nato na sila, ginasuportahan sa unsang gusto nilang himuon. Ano magudula ako nagkanta, bata pa ko ba? Oo, daldal ka lang daw ng daldal. Kaya nga. Ako kumanta naman ako noon, I love music, pero hindi ako mahal ng music. Oo. Napoy, Ana? Tinood? Oo, merong mga ganyan. Yung gustong-gusto mo sana maging singer, kaso wala talaga ako. Sayang wala diri si Kent. Asa si Kent? LBM. Seryoso? Meron sa niya pag late siya magising. Yeah, actually, absent din sana ako ngayon, LBM din sana, kasi nahiya ako. Pero mga kabrigada, para mas ganado atong mga kabatanunan, o syempre, mas maka-excel sila sa school, bisan pa online lang sila, mga kabrigada, mag-yummy vit araw-araw. Mga kabrigada, 6:19 na ng morning, ubanin ninyo karong Wednesday morning, ang mo-learn, mo-start, o mag-grow. Kini ang hataw sa diskarte.
Sinamay o abaka usa kini sa mga local fabric nga ginabida dinhi sa Mindanao ug karon daghan na pwedeng mahimo nga produkto gikan niini. Sama kining abaka roses ug uban pang indigenous handicrafts nga gihimo sa ato ang mga artisan dinhi sa Mindanao. Mga kabrigada, be ready nga magmain sa mga produkto nga gidala sa ato ang bisita karong buntag. O kauban nato karong morning ang entrepreneur nga anaa sa likod sa Artisan Mindanao. Usa sad ka exhibitor karon sa Yaman 12 Trade Fair, ang exhibit sa Department of Trade and Industry o DTI 12. Sa kahataw na morning, Miss Mijan Katog. Ayun, si Miss Mijan kinakabahan daw siya, sabi ko ako din, dahil mukhang nape-pressure tayo nitong magagandang mga items na meron tayo o kinitanan locally produced din sa atong rehiyon. Pag-usapan muna natin, ano ba yung Artisan Mindanao? Artisan Mindanao ay isang small enterprise na tumutulong para i-bridge ang artisanal products natin sa current market demand. So, halimbawa po itong Abaka Roses, we are trying to sell it na parang naka-curate instead na by piece lang. Although we also sell it by piece. And then, we communicate with other curators within the Philippines and international. Okay, so itong Abaka Roses, dito talaga sa region natin nang galing to, no? Pag-usapan natin, ano-ano yung mga products niyo aside dito sa mga Abaka Roses? Kaya ba natin type? Pakita lang natin sa mga kabrigada natin yung detail nitong paano nagbukang rose talaga. Saan to nanggaling? Walang machine? Kinamay talaga to? Sino unang naka-discover na pwedeng gawin? So ito po, made of Abaka fabric called Sinamay. Sinamay is hand-woven. Wala po siyang machine. Yung parang traditional wood loom lang na kinamay. Tapos po, ito individually shaped from Kiamba. Also from Kiamba po, Kiamba farmers din po. So within the pati po yung petals and yung leaves. So malaki po yung natutulong ito sa Abaka farmers kasi within the community lang lahat ng gumagawa niya. So parang dagdag trabaho din for them, dagdag income. Okay, nasa magkano yung isang piraso? So by piece, it's 88 pesos only. 88, mura na. Gaano na ang katagal ang buhay nitong isang bulaklak na to? I could say a lifetime. Kasi hindi po talaga siya. Opo. Very resilient. Okay. Sige. Paano naman yung kunyari isang ganito, tanggalin natin to. Ayan. Okay. Anong tawag mo niyan kanina? Ito po is parang decoration for Christmas. So you see, meron siyang mga cherries. Dahon ng And yung parang sa Christmas tree. So this one is available sa SM for 630 lang. Oh, imagine. Tapos pwede nyo nang gamitin to every year, paulit-ulit na lang mga kabrigada. Home decor, opo. Saan nagsimula yung Artisan Mindanao? Opo. So nagsimula kami late last year. Kasi I was asking myself, ano ba yung magagawa ko in my community ngayong nakabalik ako home because of pandemic. And then I see na ito nga, sobrang ganda ng products natin. And kailangan lang i-bridge siya. Kailangan merong person. Merong person or enterprise na talagang kahit paunti-unti, ilalabas siya to the spot. May spotlight sila. Sinasabi kung ano ang story behind it and not just like display it sa mall. May story talaga siya. So, sa tulong ng DTI Sarangani, itinur po nila kami sa iba't ibang communities. That's why we've seen the Abaka Roses. So, Abaka Roses is actually from Kiamba. And sa interview ko, 7 years na siyang existing. Pero ngayon lang ito namin nakita. Yes, yun po yung kakaiba. So ikaw na yung naging person na nag-bridge from Kiamba hanggang dito sa Yun po yung aming aspiration. Opo, yung aming trabaho. So, aside from that, we are very, very proud kung paano po namin siya ngayon naidala sa Australia and sa Arizona. And also, marami na ring OFWs na nag-order at nagpapadeliver. Siyempre kasi iba very Filipino, very Region 12. Aside sa mga roses, meron tayong mga iba't ibang mga items pa dito. Parang pouch ba tong Opo. Yan, okay. This one, Tapos meron din tayong mga bags. Nasa magkano yung mga range ng mga ganitong items? This one is 200 something. Also pala po, this one is placemat, Abaka placemat. Mura na sa SM pa din to. So, if you can imagine, ito yung woven. Sinamay. And then they just
Sa dulo. Form, opo. Para mag-lock siya. Opo. Nasa magkano ang isang placemat? This one is 69 pesos. O, diba? 69. Isa lang. Tapos, mag-isa ka lang naman kumakain. So, 69 lang ang gastos mo. Pero, hindi siya meron na tong mga prospect clients sa ibang bansa. Itong placemats, wala pa. Pero yung roses, meron na. Nag-exist na. Paano every purchase ba namin nakakatulong tayo sa communities, sa Kiamba, sa mga weavers natin? Opo. So, when you purchase local, circular po yung benefit. Kumbaga hindi lalabas yung pera. Ito ay makaka-benefit mula sa farmer hanggang sa nagpa-process ng abaka. Pati yung nagwi-weave, kung may imagine nyo po, pati po kami na curators na nagko-communicate, brand communicators, kami po ay nagbe-benefit lahat. And I wanna also highlight na Artisan Mindanao has brought 12 solar panels with the help of 1 Million Lights PH sa isang community na gumagawa po ng bamboo baskets. Saan naman to? Ito ay sa Tuwanda Datu naman po, sa Maitom. Okay. Opo. Sige. So, itong mga community, anong tribe nila? Yung sa Kiamba muna. Opo. Sa Kiamba naman po ay Tibuli, yung nagwi-weave. So, yun po, may mga farmers din na hindi na pure Tibuli, but wala naman pong discrimination. But mainly, Tibuli po yung nagwi-weave. Pinaka nandoon. Opo. No? And they very well known sa weaving, katulad po ng sa Lake Cebu. Opo. Etong mga ganito naman, katulad ito, nabanggit natin na galing Zamboanga yung mga ganyang tela. Ito po. Opo, at saka yung pati suot yung ko. suot mo. Nasa magkano, kunyari, itong suot mo, nasa magkano yung range niya? Ito po, 3,000 pesos lang po ito. But this is also handmade. Wala din po itong Machine na ginamit. Opo. Oo. Tapos yung may mga simbolo siyang bit-bit. No? Opo. Oo. Sa isang linggo, they can only make 1 to 2 meters. So, sobrang tedious siya gawin. Sobrang ano talaga, And kailangan also ng this oras. one. Oo. Opo. Etong isa naman, medyo girly siya. Ano? Diba po? Pwede ko pong sige. tanggalin. Kasi kung ako ang tatay, mapuputol ang ulo ko. Ayan. Yan, okay. This one's my favorite, actually. Ang ganda niya. So, eto lahat ng to, available ngayon sa Yaman 12 Trade Fair. Yes po. Sige. Ms. Mijan, invite mo sila to visit and mag-purchase ng mga items natin na available. Sige po. Available po kami sa Yaman 12, SM Jensen, sa first floor po, sa atrium, Sarangani Artisans. You can purchase our bags, our abaca roses, and also visit our social media, Artisan Mindanao, sa Facebook at sa Instagram. Ayun. Mga kabrigada, again, available sila sa SM City General Santos. Lahat po ng mga items na meron tayo dito available doon, mga kabrigada. So again, thank you Ms. Mijan for joining us today. Mga kabrigada, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong morning, tuloy-tuloy nating suportahan ng mga produkto natin dito sa rehiyon at sa Pilipinas dahil napaka-world class nga ika nila ng mga produkto natin. Mubalik pa ang Morning Hataw. Dakong tabang na hinabang nga pinansyal ngadto sa mga pamilya nga nagaagi og kapobrihan. Pipila lang na mga kabrigada sa mga testimonya sa mga benepisyaryo sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development Office o DSWD. O gani ato ang hisgutan karong Wednesday morning, kauban ang atong mga bisita gikan sa DSWD 12. Usa ka hataw na morning sa inyo Christine Aradillos Villaflor, Social Welfare Worker or Officer 3, ug Joel Rene Sulpot, ang Cluster Grievance Officer sa Sergeant Cluster. Good morning, isa ka hataw na morning sa inyo ha, Joel and Christine. Good morning, Ma'am Dale. Oo. Ayong buntag, Miss Dil. Oo. Labi na sa avid viewers din sa Hataw. Morning Hataw. Yes. Kaning 4Ps, usa ni sa gwapo gyud kay na programa sa gobyerno. Pero kanus aman jud ni nagsugod, ma'am? Unsa gyud ning 4Ps? Ang 4Ps po nagsugod diri sa ato as Region 12 way back po 2008. But naalang tay duha ka pilot areas that time. So that's Maasim and Malapatan. Then from karang nga tuig, na-expand siya until now. Okay. So asa na karon naabot ang 4Ps, ma'am? Sa 4Ps po na ta sa batch 10 and ongoing na rin po yung ating batch 11. So all in all sa Region 12 na ta sa 197,000 ng mga beneficiaries sa 4Ps. Dagagahandom na maging parte aning 4Ps kay para lagi na ay tabang nga moabot sa ilaha, ma'am. Pero paano ba ma-qualify na 4Ps ka?
Ma-qualified ka, ma'am, as 4-piece beneficiary, kailangan po may interview ka sa ato ang standardized targeting system na ginatawag nato sa DSWD nga listahanan. And then, from that time na na-survey ka, ma'am, dapat na kay anak nga 0 to 18 na bata. At saka, katong gina-interview na nanay is buntis during the registration. And also, naa sila sa kapobrehon or near poor nga families. Paano nato na ma-qualify ang kapobrehon, ma'am, o near poor? Only the listahan kay naadto daan index sa gobyerno. Yes. Okay, so dili pwede magpa-register mo duol sa DSWD. Na ako pobre kay ko, pwede ba ko ma-4-piece? Pwede ito mag-recommend, ma'am, if someone na ay moduol sa opisina, just like kanang pareha karon nga nagdaghan ang beneficiary sa 4-piece. So gusto sila magpa-interview, gina-refer na mo sa tagalistahanan. Kaya kailangan si listahanan jud mo identify o mo kilala kung sila ba ay qualified na mahimong 4-piece beneficiaries. Pila gyud di ay ang ginadawat sa mga beneficiaries sa 4-piece, ma'am? Yes po. So ang usa ka pamilya, ma'am, nagavary ang ilahang pagdawat sa 4-piece. Sa kahit po marami silang anak, 3 lang jud ang pwede ma-subsidize ni government. So sa elementary po, may 300 per month per child. Kung kani ay nag-enroll sa daycare or elementary and naka at least 85% sa iyang attendance sa school. And then 500 naman po sa junior high school per child per month. And then sa senior high school, because nasa batas na si Pantawid po, is naa siya sa 700 per child per month. So nag-vary siya, ma'am, depende sa bata na ginawa. Dako jud di ay ang madawat nila, dakong tabang na gyud na, ma'am, no? Pero unsa pod ba ang responsibilidad sa usa ka beneficiary? Ang responsibilidad lang nila, ma'am, is paeskwelahon nilang mga anak. O kaning mga buntis na tong beneficiaries, ma'am, is makadawat sa prenatal care. Then pag human nila og pag manganak sila, ma'am, kailangan manganak sila sa usa ka health facility and attended with skilled professional na physician or midwife, ana. So dili pwede manganak sa balay. Ginadili ang pagpanganak sa balay. And also po, magpa-eskwela sila sa ilang mga anak from 3 years old to 18 up to mag-college sila, ma'am. Okay. Sir Joel o si Ma'am Christine, kung kinsa pwede mo tubag sa inyo, ha, paano nato mag-guarantee na dira gyud maadto ang ginahatag na kwarta sa DSWD? Sige, sir. Okay na, sir. Magarantiya nato nga ang ilahang grant mahatag yun sa ilaha tungod kay naatay strict nga monitoring, no, sa ato ang mga beneficiary, lalo na sa ato natay mga field worker nga naga-monitor, no. Ang monitoring sa ilaha na sila mga good practices like na ay ginatawag nato nga mga resibo nga ginamonitor sa atong mga parent leader o dito sa dito po sa atong mga social worker or mga field worker nga mo'y nag-monitor sa atong mga beneficiary. Okay. Gusto nato nga dito sa atong magong NAC resolutions nga ginaingon, no, nga gusto ma-ensure nga dito gyud mahatag sa ilang health o education o nutrition ang mautong katong ayuda nga ginaingon, no. So unsa pa ang ubang mga bawal na gamiton sa ilang kwarta o kaning mga ginahatag nato na cash card? Kay daghang mga panghitabo, sir, na lagi ni prenda, mao ilahang gina-collateral. Bawal ba na, sir? Unsa atong guidelines regarding that? Okay. Base po, ma'am, sa ato ang NAC resolution, National Advisory Council Resolution number 20, series of 2014, mahitungod sa guidelines sa misdemeanor cases. At the same time, may bago karon, ma'am, nga na-approve tong December 2020 lang National Advisory Council Resolution number 4 nga nagaingon nga bawal gyud ang pagsanla sa ilahang cash card kasi nga we wanted to ensure nga ang ilahang ayuda gyud mopaingon dito sa ilahang mga kabataan, dito sa ilang health, nutrition o sa ilang education sa ilang mga kabataan. Unsa ang mahitabo, sir, kung isangla nila, ipon nila ilahang mga cash card? Okay. Kung isanla nila ang ilahang cash card, ang action na mo, Miss Dil, immediately, base dito sa page 5 sa NAC 20, nga among i-block
or amo ang i-freeze ang account. Kaso we wanted to make sure or ato ang i-safeguard ang ilahang grant, no? Kasi nga kung mahatag na sa ilaha, mahatag na sa uban or mahandle na sa uban ilang cash card, medyo vulnerable na. Yes. No? Kasi balik ta dito sa atong guidelines nga ihatag nga dito sa sakto sa mga kabataan. Karon kung dili na mo paingon sa ilaha or na something na, no? Muliko na ang usa ka sa ang grant. Muna nga ang mahimong sanction pod is una natay ginatawag og first offense. Okay. Ang first offense na ay counseling nga gikan sa atong mga field workers like sa mga city links or municipal links or sa atong community facilitator, og na ay ginatawag nato nga first warning. Magpirma sila, magsaad sila nga dili na nila buhaton. Pero apan sa second offense, kung ila paghapon ning pagabuhaton, mahimo mga kami maghimo sa usa ka pagsuspende sa ilang grant sa unang period lang, first period. Meaning to say, kung for example karon nagsanla sila, maaring sa December o sa January nga period, dili na to nila makuha na suspend nga sila. Og si Ma'am Tintin, ang mga social workers dito sa field, maghimo sila og recommendation nga ila naay counseling nga gikan ni Ma'am Tintin na Villaflor aron mapatigayon ang usa ka pagsuspende. No? Ingana ang pamaagi sa pagkuan sa ilaha sa sanction. Apan sad to say, no, naa na pud mi man na recommend for termination tungod kay amo lang gihapon ang ilang ginaobra, no? Nakakasad naman paminaw, no, nga naay mga ingana nga nahitabo, no? Pero this is a series of part of the social workers to case manage the beneficiary. Then ang tod nga mo abot na ta sa ginatawag na termination, no? Muna ang third offense nga ginaingon. Base ito sa nakasaad doon sa NAC 20 Resolution number 20 series of 2014. Ma'am Tin, sa imong experience, daghan na-terminate? Yes po. Yes, ma'am. Unsang mahitabo sa ila, ma'am? Pag ma-terminate, pwede ba sila mag-reapply sa 4Ps? Ang pag-exit po kasi sa 4Ps, ma'am, daghang mga kategory. So, based po sa Republic Act na nasibatas na po si Pantawid sa 11310, nakalagay po doon sa Section 40 na dahil po ang ginatugunan ni 4Ps is 0 to 18 na bata, kapag ang last monitored na bata, ma'am, nag-turn na sa 19 years old. So, isa na siya sa pag-exit na nila sa 4Ps. Okay. Ay kadua, ma'am, ang last na monitored na bata, nakahuman na og high school. Okay. And then po, ang ikatulo naman, ma'am, na ayon sa batas is nag 7 years sa programa. Kasi nga, nakalagay sa batas na maximum of 7 years lang ang pananatili ni 4Ps beneficiaries. So, give chance to others para nate ana na process. Yes, sir, nakaidugang. Nako idungag, Miss Dil, no? Kasi nagpangutana ka ganiha kung re-apply ba. No, nakasaad rin sa ato ang NAC Resolution number 20 series of 2014 diri sa third offense na, no, nga delisted status is non-appealable. So dili na gyud sila makaapila katungod kay naanay first offense, naanay counseling ginahimo sa municipal link, sunod na suspension, meaning to say kaming kag nasa suspension level, meaning to say kailangan malarma ka na ug magkuha na ka nga dapat dili na nimo siya buhaton. Apan sad to say kami nga mga social workers masad mi, pero gibuhat ang tanan, ginatawag nato case management. Si Ma'am Tin ang amo ang case manager, no, overall case managers, no, or supervisor sa case management, og gihimo na para man mapatigayon nga unta na dili na buhaton. Apan dili sa ato ang third offense na kaingon nga non-appealable na siya, no? Okay. Unsa po daw ang mga rason, ma'am, nganong ginaprenda nila, ginagamit na sa mga anak na pamaagi? Kasagaran, ma'am, ang ginayon sa mga, ma'am, is nagamit nila lalo na sa pagtugon sa ilahang health na mga mga problema or mga accident gani, ma'am. Especially itong mga chronic disease na mga miyembro sa pamilya. So magamit gyud nila ang kwarta tas maprinda. But ang ginabuhat nato sa case management, ma'am, wala ta nagaundang og encourage sa ilaha nga dili nila dumtan ang cash card sa panahon nga sila nagkinahanglan. Kay daghan man tag mga social services sa nagkalain-laing ahensya na motugon sa ilahang panginahanglan. So
kami mga nasa field, mga field workers, kanunay na mo na ginapabalik-balik sa ilaha ang mga social services gikan sa ato ang CIU. Yes. Napuntay parehas haning mga brigada na foundation. Yes. So daghan na ma'am, so gina-inventory sa ato ang mga field workers ma'am o ginapasabot kanunay sa mga beneficiaries para dili nila magamit sa panahon. Maumanggod ilang madali-dali, Yes, ma'am, no? In case of emergency. Pero at least natay information dissemination Yes, na ma'am. ginabuhat kay tinuod, medyo dili gid aware ang katawhan na daghan day kay sila pwede pa maduulan. Other than DSWD, other than the help na ginahatag sa 4Ps na para gid unta didto sa iyahang purpose. Sir, unsa pa inyong gusto ipaabot sa mga 4P members and beneficiaries nato? Okay, bilang isa ka cluster grievance officer, ma'am, akong ipaabot sa inyo kung naamay mga reklamo or naay mga request or naay ginatawag inquiry, pwede ta mo duol sa nami Facebook Facebook, Okay. ma'am, no, sa Sige po. ang Facebook namo is Sarangani Angener Santos Pantawid Pamilya Program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. O pwede pod mi ninyo pwede po mo maka-text sa among Pantawid Text Hotline sa 0948-394-3858 kung naa ka may mga complaint, request, or inquiry sa programa. Naagi day si Sir Datos Derio sa mga nagpon sa ilahang cash card. Can we talk about it, sir? Murag ang pinakadaghan kay Diri sa ato ang Malapatan, ma'am, actually, no. Ang kaning cash card amo ang report no is naabot na siya sa sergeant, no, nga data, ma'am, no, na sa 1,737 cash card involved, no, ng mga households, no. Tama ka, sir, makasad, no, na kinahanglan gyud ni nila buhaton. Pero kani wala pa man ni na-terminate, sir. Wala pa man po, ma'am, kay naa pa didto sa first offense o sa second offense. Ma'am, since ikaw ang nasa case study, no, unsay mong pwede ingnon sa mga beneficiaries para dili na unta sila magpon sa ilang mga cash card? Yes po. So, sa tanan na mga beneficiaries na nagsubaybay aning morning hataw, no, sa brigada. So, ang ako lang is ginahagita mo nga kung kita mahimot ang miyembro sa 4Ps, maning kamuta nga magpadayon ta sa paglambo dili nato sa liga ng unsa mga programa nga moabot, but pasalamatan nato og atong paningkamutan nga habang kita miyembro sa unsang programa labi na sa 4Ps program, makatabok ta sa kapobrehon kay dili kanunay na ay moabag sa ato ang gobyerno kay ang paglambo, ang pagunlad is narapod sa matag usa sa pamilya. Dagang salamat, ma'am. Na ba kay announcement, Ma'am Tin? Yes, ang announcement na mo po sa is naatay Pugay Tagumpay graduation ceremony, ma'am. Ito na may mga positive or gains naman po sa program nga karong umaabot na November 24 sa The Farm. So naay mo graduate na ng mga self-sufficient families. Mga positive outcome naman ito ng programa. Yes, congrats ana, ma'am. Ikaw, sir, na kay gusto i-announce o i-greet na nagatanaw karon sa morning hata. Akong i-greet lang ang lahat ng mga 4Ps beneficiaries, kahit ang dili mga 4Ps beneficiary, no, nga naamoy pakialam nga sa programa sa gobyerno, no, kung naamoy mga pangutana nga or pwede mo pod mo bisita sa among opisina, lalo na sa Sarangani ang General Santos City Cluster na aming mga opisina sa kada munisipyo ug diri sa General Santos City na sa CSWDO building or compound kung kung gusto ninyo nga mo walk-in sa amo ang opisina ng buntag. Basi may i-greet ka, Ma'am Tin. I-greet lang namo ang amuang director, Sir Resty Makuto. Good morning, sir, ug sa mga boss namo sa office and also sa mga kauban namo ni Sir Joel sa Sergeant Cluster. Good morning ug sa tanang 4Ps beneficiaries. Thank you, Payo. Daghang salamat sa inyo, ha, Ma'am Christine Aradilios Villaflor, ang Social Welfare Officer 3, o Joel Rene Solpot, ang Cluster Grievance Officer sa Sergeant Cluster. Mga kabrigada, ang tabang na ginahatag sa tuwa sa gobyerno para ni makalapusta, makatawid yun ta sa kahirapan. Pero sama sa giingon ni Ma'am Tin, dili dapat musalig lang dire. Kailangan kita gyud mismo mubarog ta, mulihok para ma-secure ang future nato ug syempre ang future sa tuang mga anak. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Wow.
Sa mga kabrigada nating Aquarius, ang iyong source of wealth ay naglalandas. Magiging masaya ang love life sa bagong makikilala. Sa mga Pisces naman, magsisimula sa bagong job opportunity. Purihin ang kasama at manatiling maging mapuri sa paligid mo. Aries, palakasin ang mind power at maging persistent. Ang hinahangad ay makakamit. Marami ang mapapasaya. Taurus, matatanggap mo ang tax refund. Masigla ang buhay. Alagaan ang health para lalong maging masaya. Gemini, magkakaroon ng promotion. Maaakit ang generous investor sa negosyo na magpapalago sa kitang kumpanya. Sa mga Cancer naman, merong surprise visitor na magbibigay ng life-changing opportunity. Maaakit ang good business deal. Sa mga Leo, mararanasan ang serendipity effect. Lahat ng appointment ay darating sa tamang oras. Virgo, ang inyong investment ay increasing. Achieve ang goal bago matapos ang taon. Libra, mararanasan ang real wealth sa iyong effort. Mahalaga ang iyong advice sa kapwa. Scorpio, magpagabay sa psychic. Dalawa, ang na-in-love sa'yo. Kilalanin sila ng mabuti. Tanungin ng sarili kung sino ang best. Sundin ang iyong kalooban, pero gamitin din ang isip. Sagittarius, sa process ng meditation, makikita ang iyong sarili. Matatamo ang energy para matapos ang gawain. Capricorn, mapipigilan mo ang bugso ng damdamin dahil may helpful people na darating. Darami ang resources. Yan ang lagay ng kapalaran natin today, mga kabrigada, araw ng Wednesday. Samantala, eto naman, gikan sa Brigada News TV, kini ang weather alert. Dini sa dakbayan sa Jensan, makatagamtam og 31 degrees Celsius nga temperatura. Apan sa rain percentage, 55% ang tsansa nga mulan sa hapon ug 44% ang tsansa ng mulan pag-abot sa gabi. Amping takanunay, mga kabrigada. O garon, tanaw nato ang atong mga Facebook live viewers sa mga nagatanaw po sa tuwa sa Free TV Channel 39. Good morning! Sky Cable Channel 35 ug Marbel Cable Channel 21. Good morning, good morning, good morning sa inyo ha. Tanaw nato atong live, Facebook Live viewers. Phil June Abadinas, good morning, Jensan. Oh, sabi ng Jensan sa'yo, good morning din. Nick Zamora, mahaba pa oras natin, basahin natin word per word. Good morning as morning hataw. DJ Justine, Kent, and Deal, always watching from Macau. Keep safe always, guys. God bless you. Maridil. Maridil, likudini. Bete, good morning kahataw, amping, si Henry Navarro Kambangay. Good morning mga ka-MH. Iba talaga ang galing Jensan. Congratulations, Ma'am Edel. Have a nice day. Si Ate Yoli, Ami Vit, everyday naka-Maxan coffee daw siya. Good morning. Ako no other than yan, only Maxan ang number 1. Wow, only Maxan. Gusto ko na. Only Maxan. Gusto ko. Touches my throat. Kasi kape eh. Oo. Sige, Nanette de la Peña, good morning. Si Abdul Murusad, magandang umaga, galing dyan sa Malaysia. Hello sa inyo dyan. Ay, kamusta ang Malaysia trip? Ang ganda ng Malaysia. Ang ganda ng hotel kasi, ng condo. No, yun ang pinaka dyan. Tulad ni Gawas. Oo. Rowena Espino, good morning. 4D. Actually, nung nag-Malaysia, meron kasi pinupuntahan doon yung, ano yung tawag? Yung cave. Hindi. Yung nagbiyahe tayo ng mahal-mahal ng pamasahe natin, tapos sarado. Sige nito. Yung magsakay ka ng cable car. Genting Island. Genting Peak, parang ganon. Ay nako, pagdating namin ng sarado pala, na-scam ka. Magkano yung parang taxi nun? 3,000 per way. Oh. From the cave. Moto, no? Oo. Na-scam ka. Alam ata nung driver na sarado. Base, no? Ay, actually. Tapos, giyapunta niya. Oo, okay, sayang. Tapos, ginaog na punta niya, gihatod na punta niya sa hotel. Nakapag paano patuloy tayo doon? Peso to dollars nila doon. Hay na lang. Diba, bumaba pa ako. Muna ang kinahanglan. Genting Highlands. Research good beforehand. Yes. Dabaw na karon na paabri na ang ubat-ubang nasod. Pwede na ulit mag-international travel as long as vaccinated. So, at saka one lesson na na-learn namin talaga, very important na mag-grab kayo ng internet sa phone. Wala kaming pang-grab. Naki-grab lang kami sa tao. Oo. Uy, yung pogi pa naman. Ano? Until now, friends kayo. Ha? Sana all. Mga kabrigada, 38 days na lang, Pasko na. Pasko na. Pasko na, magbago na kayo mga kabrigada. On or... Uy! Na-pressure tayo. On or before 7:25? Before naman Mga kabrigada,
Unsa man itong ginapangaagyan kalisod man o kalipay, kami inyong kauban Lunes hangtod Biyernes, adlaw-adlaw tutok ramo sa Morning Hataw. Sa daghang salamat mga kabrigada, kauban ng tibok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Nangalan ni Kenta Brigana, daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi mawada no gana nga ipabot sa inyuha ang mga importanteng balita. Ako si Dil Pilapil Bartelaba, be proud of Jensen again. Barog Jensen ug kini ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw